Sa oro-alda na sa tong pagkakan, aram do ba kung anong nangyayari sa kakanon sa loob kang sitong hawak? As in ano ang mga kontribusyon kaini para kita ay mabuhay? Mana, taraman ta ang tungkol sa digestive system. Ang sistemang panunaw o ang digestive system ay saro sa pinakaimportanteng sistema kang hawak kang sarong tao sapagkat ini ang responsable sa pagtanggap, pagtunaw sa kapagsupsop ng mga sustansyang kaipuhan kang satong hawak para makagibo ng enerhiya asin makapanatili ang kalusugan. Sa paagi kang sistemang ini, ang mga kakanan na sutong kinakakan ay narurunod sa saradet na pate, nagiging mga sustansyang madaling masupsup kang dugo sa ginagamit kang mga selula para sa iba't ibang gibuhon. Puon sa paghiro, pag-isip, pagdakula hanggang sa pag-aayos ng mga naraot na parte kang satong hawak. Ang pangunahing layunin kang sistemang panunaw ay gibuhong kapakipakinabang ang pagkakan. Sa tuwing kita ay nagkakakan, di agad-agad magagamit kang hawak ang buong kakanon na sa tong kinakan dahil ini ay binubuo kang mga darakulang molekula. Kaya naman, sa tabang ka mga enzymes at iba pang kemikal, ang pagkakan ay rinurunot, tinutunaw at binabanga-banga hanggang sa maging simpleng anyo kang sustansya, araw kang glucose, amino acids at fatty acids. Mga sustansyang kayang maglaog sa dugo at gamiton kang satong mga selula. Ang sistemang panunaw ay binubuo ng mga pangunahing organo at mga accessory organs o ang mga organong nagtatabang igdi. Ang mga pangunahing organo ay parte kang tinatawag na alimentary canal na siyang inaagihan kang kakanon hari sa nguso hanggang sa paluwasan ng ati. Kabilang na igdi ang bibig or ang mouth, pharynx o halunan, esophagus, tulak or ang stomach, asin ang salit na bituka, small intestine, asin ang dakulang bituka, large intestine, maging ang rectum at anus. Ang mga accessory organs man ay arog kang atay or liver, lapay or pancreas, asin apdo or gallbladder, at mga salivary glands ay direktang dinadaanan o inaagihan ng mga pagkakan pero nagtataon ng mga likido asin enzymes na nagtatabang sa pagproseso kang pagtunaw. Nagpupuon ang gabos sa satong nguso. Ini ay nasa payo sa ibabang parte kang satong lagon. Ang nguso ang inot na parte kang sistemang panunaw. Igdi naglalaog ang pagkakan. Nagpupuon ang mechanical digestion o ang physical na pagdurog kang kakanon sa tabang kangipon. Pati naman ang chemical digestion dahil sa mga laway or saliva na naglalaman ng enzymes na amylase na nagtatabang para matunaw ang starch o almerol. Hinahanda kang nguso ang pagkakan para maayos na matunaw ka mga masunod na parte kang sistema. Ang dila man ang nagtatabang sa paghalo kang pagkakan asin sa paghalon or swallowing. Kapag tigahalong ta ang pagkakan, ini ay nagaagi sa pharynx or halunan at pagkatapos ay sa esophagus. Ang pharynx ay nasa likod kang nguso, habang ang esophagus naman ay isang tubo hari sa halunan pababa sa tulak. Nagaagi ang kakanon sa pharynx at puon digdiho, itinutulak ini pababa kang esophagus pasiring sa tulak sa pamamagitan kang peristalsis, sarong uri kang automatic kung paghiro kang kalamnan na nagtutulak sa kakanon. Bagaman day nagaganap ang aktibong pagtunaw igde, importante ini sa ligtas na paglipat kang kakanon pasiring sa tulak ng dain na papaduman sa baga. Ang esophagus ay natatapos sa tulak, kung saan nagpupuo ng mas masalimuot na proseso kang chemical digestion. Ang tulak or ang stomach ay nasa kaliwang itaas na bahagi kang abdomen sa iraram kang tadyang. Igdi ang kakanon ay hinahalo sa gastric juice na binubuo kang hydraulic acid or HCI at pepsin, sarang enzyme na tumutunaw ng protina. Ang HCI ay dahil lamang nagtatabang sa pagtunaw kang kakanon, asin pinapatay man kaini ang mga mikrobyo kang pagkakan. Pakatapos kumpirang oras, ang kakanon ay nagiging garosopas na inaapod na kain. Hali sa tulak, ang kain ay naglalaog sa saradit na bituka or ang small intestine. Saro sa pinakaimportanteng parte kang sistemang panunaw. Nababanga ini sa tulong pate, ang duodenum, jejunum, at ileum. Ang duodenum, igdi nangyayari ang pag-iribahan kang kaim at mga digestive secretion hali sa accessory organs.
Ang atay ang nagigibo ning apdo or vial, sarong likido na nagbabasag kang mga taba sa saradit na tuldok para madali ining tunawan kang mga enzymes. Ang apdo ay iniimbak sa gallbladder hanggang ini ay kaipuhanon. Samantala, ang lapay or ang pancreas ay nagigibo ng iba't ibang enzyme kang lipase para sa taba, amylase para sa carbohydrate, at protease para sa protina. Ang mga enzymes na ini ay nagtatarabangan para lubusang mapino ang pagkakan at maging handa para sa pagsupsop. Ang duodenum at ileum, nangyayari igdi ang aktwal na absorption sa pagsupsop ng mga sustansya. Ang laog ng saradit na bituka ay may libo-libong villi at microvilli, mga saradit na nakausling parte ang nagsisilbing parang sipilyo para madagdagan ang surface area para sa pagsupsop. Igdi, sinusupsup kang dugo ang mga glucose, amino acids, fatty acids, vitamina at mineral. Ang dugo ay dinadara ang mga inip pasiring sa atay na nagsisilbing filter at tagapamahala kang mga sustansyang ini bago pa ini ipamahagi o ipanao sa buong parte kang hawak. Ang mga dain na tunaw o dain na gamit na parte kang pagkakan ay nagaagi man sa dakulang bituka or large intestine na nasa paligid kang saradit na bituka o nakapalibot inidigdi. Igdi, ang pangunahing proseso ay nagsisipsip kang mga natadang tubig at electrolytes. Sa partiman na inin, naninirahan ang libo-libong microflora o ang mabubuting bakterya na may napakalagang papel sa kalusugan. Tinatabangan ka ini ang hawak na makagibon ng pirang bitamina, arog kang vitamin K at biotin. Pati naman ang pagtunaw ka mga hiblakang kakanon. Kapag naalang na ang natatadang sangkap, ini ay nagiging ati or feces. Asin iniluluwas sa paagi kang rectum at anus. So ano man ang microflora asin ang gampanin kaini? Ang microflora ay tumutukoy sa mga mabubuting mikrobyo o bakterya na nakaistar sa satong bituka. Kabilang na igdi ang uri kang Lactobacillus, Bifidobacterium E. coli o ang hindi nakakasamang bakterya asin iba pa. Importante ini sapagkat sinda ang nagtatarabang, inot na inot sa pagpapadali kang pagtunaw kang pagkakan, lalo na kang mga hibla na daikayang tunawan kang enzymes kang tao. Pangandua, sa pagibo kang bitamina, araw kang vitamin K, vitamin B12 asin folic acid. Pangantulo, pagpapatibay kang sa tong immune system dahil pinipigilan nindang magdakol ang mga masasamang bakterya. Pang-apat, tigpapamaray ninda ang pagsupsop kang nutrients dahil nagtatarabangan sinda sa paglikha kang mga short chain fatty acids na nagtataon ng enerhiya sa lining kang bituka. Panlima, napapanatili ang balanse kang pH sa bituka para manatili ang kalusugan kang sistema. Ang pagkawara o kawaran kang balanse kang microflora ay pwedeng magdara ng pagtatae, kabag asin impeksyon. Igwaman kita mga micronutrients as in macronutrients na kaipuhan ka sa tong hawak. Ang macronutrients ay ang mga sustansyang kaipuhan ka sa tong hawak sa dakulang parte. Kabilang na igdia ang carbohydrates, protina, asin, fats. Ang carbohydrates ang nagtataon ng enerhiya sa hawak. Kapag kulang ini, nakakaranas ang sarong tao ng pangruluya, pagal asin hirap sa pag-concentrate dahil nagbababa ang glucose sa dugo. Kapag naman sobra, pwede ining mauli sa obesity as in diabetes dahil nasobrahan na ang glucose na nagiging taba. Ang protina ang ginagamit sa pag-ibon ng mga enzymes, hormones at mga tissue. Kapag kulang ini, nagkakaigo ng pamumutla, pagpayat, asin pagruluya kang sa tong kalamnan. Kapag sobraman, pwede ining makaapekto sa bato or kidney asin atay dahil sa sobrang ammonia sa hawak. Ang fats man ang pinagkukunan kang enerhiya na nagtatabang sa pagsupsop kang mga fat-soluble vitamins araw kang A, D, E, and K. Kapag kulang, pwede ining magdara ng pagkaalang kang balat asin pangruluya kang resistensya. Kapag sobra, pwede man ining magdara ng sakit sa puso at baradong ugat. Ang micronutrients naman ay ang bitamina at mineral.
Epuhan man ini sa maliit na dami, ngunit napakahalaga sa bawat selula sa tuyang hawak. Halimbawa, ang vitamin A ay para sa malinaw na paghiling. Ang vitamin C ay para sa immune system at ang vitamin D ay para sa malusog na tulaan. Ang kakulangan kang mga ini ay nagdadala kang karamdaman araw kang anemia o kakulangan sa iron, goiter o kakulangan sa iodine at rickets o kakulangan sa vitamin D. Kapag naman sobra, pwede ining magkaigwaning pagkalason o toxicity na nagre-resulta sa kulog kampayo, pagsusuka o pinsala sa atay. Ang anti-nutrients ay ang mga likas na sangkap kang satong pagkakan na nakakahadlang sa pagsupsop kang sustansya. Ang phytates na matatagpuan sa butil kang munggo ay nagtatapa sa pagsupsop kang iron, zinc at calcium. Ang oxalate ay nakakaapekto sa calcium absorption na pwedeng magdala ng kidney stones kapag sobra. Ang tannins naman ay nasa tsaa at kape na nakakabawas sa pagsupsop kang protina, asin, iron. Gayunman, kung makakankita ka ni sa tamang balanse o tamang dakol, ang mga ini ay nakakapansala sa hawak. Pagkatapos masupsop kang hawak ang mga nutrients mula sa sistemang panunaw, dinadara ini kang sistemang sirkulatoryo sa iba't ibang parte kang satong hawak. Ang mga selula ay nagagamit kang mga nutrients na ini at sa tabang kang sistemang paghangos o respiratory system ay ginagamit ang oxygen para gibuhong enerhiya or ATP ang mga nutrients na nasa laog kang selula. Ang mga basurang produkto sa prosesong ini ay iniluluwas sa sistemang ihip o urinary system bilang urea at sa sistemang paghangos bilang carbon dioxide. Ang atay ay gumaganap bilang tagapamahala kang nutrients. Iniimbak igdi ang glucose bilang glycogen at kapag kulang ang asukal sa dugo, ibinabalik ini sa daloy kang dugo para mapanatili ang tamang antas kang enerhiya. Ang sobrang taba naman ay iniimbak sa mga deposed tissue na ginagamit kang hawa kapag kulang sa pagkakan o enerhiya. Sa araw kaining paagi, ang sistemang panunaw at iba pang sistema ay nagtatarabangan para mapanatili ang homeostasis o ang balanse kang kalagayan kang sa tunghawak. Sa kabuuan, ang sistemang panunaw kang tao ay sarong masalimuot pero kahangahangang sistema na nagsisiguro na ang satong hawak ay may sapat na enerhiya, asin, sustansya para mabuhay asin makahiro. Puon sa pagmuya kang pagkakan, pagtunaw, pagsupsop kang mga sustansya, pag-ibon ng enerhiya hanggang sa pag-aapon kang basura, ang bawat hakbang ay may importanteng papel sa pagpapanatili kang kalusugan. Sa tabang kang mga organo, enzymes, hormones, microflora at iba pang sistema kang hawak, natitiyak ng sistemang panunaw ang patuloy na balanse, kalusugan at homeostasis kang satong hawak. Sarong patunay ang kahusayan kang disenyo kang satong fisyolohiya at ugnayan kang gabos na sistemang bumubuo kang buhay kang tao. So, isa na, sana may nanodan ka mo.